ay umaangat kasabay ng pag-angat ng nilalang na merong pakpak. Tumpak na naman si Ezekiel. Ang pag-angat ng gulong ng sasakyan na kanyang nakita kung itutulad sa ating helicopter ay talagang kasabay ding aangat ng pakpak o yung LSE. Sabi ni Ezekiel, "Son of man, stand upon thy feet and I will speak unto thee." Ang nagkikwento nito ay nagsasabing narinig niya ang boses at sa labis na takot, yumuko siya at ang mukha ay idinikit na lang sa lupa. Dahil dito tinawag si Ezekiel ng kung sino mang nilalang na dumating bilang Son of Man. At gusto nilang kausapin si Ezekiel na sinasabing Son of Man. Sabi pa ni Ezekiel, narinig ko sa aking tabi ang isang tinig na nagsasabing, "Blessed be the glory of the Lord from this place." I also heard the noise of the wings of the living creatures that touch one another, and the noise of the wheels over against them, and a noise of a great rushing. Bukod pala sa eksaktong paglalarawan ni Ezekiel sa sasakyan, nailarawan niya rin kung gaano kaingay ang sasakyan nang ito'y lumipad. Ito ay isang saksi sa pagdating ng pinaniniwala ang Diyos at siya'y inutusan ng mga Diyos na ibalik niya ang kaayusan sa kanyang bansa. Isinakay nila si Ezekiel sa kanilang sasakyan at doon sinabi sa kanya na hindi naman talaga nila iniiwan o iniwan ang kanyang bansa. Dahil sa karanasang ito, tumatatak kay Ezekiel ang lahat. Tandang-tanda niya ang kabuuan ng sasakyan, likuran, mga kamay, pakpak na may mga mata, at sinabi pa ng pinaniniwalaan niyang mga Diyos ang pakay nila sa kanilang paglalakbay. Sinabi pa ng mga Diyos na ito sa kanya na nabubuhay si Ezekiel sa gitna ng rebellious house. Meron daw mga mata pero wala namang nakikita. Merong mga tenga pero wala namang naririnig. Ipinaliwanag nila kay Ezekiel ang mga bagay-bagay ukol sa kanyang mga kapwa-tao at nagbigay sila ng mga mungkahi at panuntunan kung paano maibabalik ni Ezekiel ang kaayusan at kung paanong magkakaroon ng mahusay na sibilisasyon. Kaya ang tanong natin ngayon, sino ba itong mga kumausap kay Ezekiel? At anong klase silang mga nilalang? Hindi sila ang Diyos sa tradisyonal nating pag-aaral. Sapagkat kung Diyos sila, hindi na nila kailangan ng sasakyan sa pagpapalipat-lipat sa kanilang mga biyahe. Hindi nila kailangan ng mahusay na sasakyan ang isang makapangyarihang Diyos. Pag-usapan naman natin ang Exodus chapter 15 verse 10. Sinabi ni Moses na meron ding utos sa kanya ang Diyos o ang mga Diyos nang ipagkaloob sa kanya ang baul na pinagtataguan ng 10 utos o mas kilala sa atin na Ark of the Covenant. Malinaw ang utos at detalyado. Anong sukat ng singsing, anong klaseng metal ang gagamitin. At nagbabala kay Moses na huwag magkakamali sa lahat ng kanilang habilin. Sinabi pa nila kay Moses na walang dapat lumapit sa Ark of the Covenant. At sinabi rin kung anong dapat nakasuotan pati na rin ang gagamitin sa paa para ito ay mailipat. Sa kabila ng mga bili ng pag-iingat na ganito, ginalaw ni David ang Ark of the Covenant sa tulong ni Uza. Naalog ang bagay na ito at para nga hindi matumba, mariin na hinawakan ni Uza at siya ay dagliang namatay noon na tila tinamaan ng kidlat. Ang sabi ni Daniken, walang kaduda-duda na ang Ark of the Covenant ay may electricity. Kung ito ay muli nating bubuuin sa ating panahon, batay nga sa mga instruction kay Moses ng nakausap niyang mga Diyos, makakabuo tayo ng electric conductor na merong 100 volts. Ang gilid
paligid ng Ark of the Covenant ay nagsisilbing pang-charge sa condenser na merong positive at negative conductor. Ang dalawang cherubin na nakaupo sa ibabaw ng Ark of the Covenant ay mga magnet na nagsisilbing loudspeaker na siyang komunikasyon sa pagitan ni Moses at ng spaceship. Kapag may gustong itanong si Moses na kausap niyang Diyos, kinakausap niya ang ark at merong mga pagsiklab na nagaganap sa pinaka-transmitter nito at sa kanya naririnig ang boses ng Diyos. Pero hindi niya nakita kailanman ang mukha ng kausap ng Diyos. Nang hilingin ni Moses na magpakita ito sa kanya, ganito ang sagot ng kanyang kausap. You cannot see my face, for there shall be no man to see me alive. And the Lord said, Behold, there is a place by me, and thou shalt stand upon a rock. And it shall come to pass, while my glory passed by, that I will put thee in a cliff of the rock, and I will cover thee with my hand while I pass by, and I will take away my hand, and thou shalt see my back parts, but my face shall not be seen. Merong katulad na panulat na ganito sa ikalimang tableta ng Epiko ng Gilgamesh. Mula ito sa Sumerian at mas matanda pa kesa sa Biblia. Ganito ang sinasaad sa tablet. No mortal comes to the mountain where the gods dwell. He who looks the gods in the face must die. Ayon pa kay Daniken, marami pang ganitong panulat mula sa mga ancient books. Pero bakit ayaw ng mga Diyos na makita sila ng harap-harapan? Bakit ayaw nilang tanggalin ang kanilang maskara? Ano ang ikinatatakot nila? Ang lahat ba ng nasa Exodus at nakasulat ay nagmula rin sa aral ng Epic of Gilgamesh, sapagkat si Moses naman ay nag-aral rin at lumaki sa Egyptian royal household. Posible na meron siyang access sa library kaya nabasa niya at nakuha ang kaalaman ng mga ancient secrets ng panahong iyon. Hanggang sa nahukay nga sa Dead Sea nitong mga nagdaang panahon ang Qumran text na nagsasaad ng mga bagay na siya ring nasusulat sa Biblia sa Book of Genesis. Doon ay meron ding mga binabanggit tungkol sa heavenly chariots, sons of heaven, wheels, smokes which the flying apparitions emitted. Meron ding kwento tungkol sa chariot na isinakay si Adan. Meron din daw itong usok na lumalabas sa pagitan ng mga gulong. Meron pang isinasaad sa Lamech scroll. Si Lamech ay ama ni Noah. Isang araw, umuwi si Lamech at nagulat siya na naabutang may isang batang lalaki na hindi nila kauri, batay sa itsura. Tinanong ni Lamech ang asawa niyang si Bat Enosh kung sino ang batang ito. Sabi ng asawa, sumusumpa siya na hindi niya ito anak at hindi siya naanakan ng kung sino mang sons of heaven. Sino ang tinutukoy ng asawa ni Lamech na maaring makabuntis sa kanya na sons of heaven? Ang kwentong ito ay naganap bago pa naganap ang The Great Flood. Hindi pinaniniwalaan ni Lamech ang paliwanag ng kanyang asawa at nagdududa pa rin siya, kaya humingi siya ng payo sa kanyang ama na si Methuselah. Nang makarating kay Methuselah ang sumbong ng anak na si Lamech, kinonsulta naman niya si Enoch. Kinuwento ni Methuselah kay Enoch na ang batang iyon na ibang-iba ang itsura ay bigla na lang dumating sa tahanan at nakitira sa pamilya ng kanyang anak. Ngunit ang itsura nito ay mukhang anak ng langit. Iba ang kanyang mata, buhok at kutis kumpara sa lahat ng mga anak ni Lamech. Ang sabi ni Enoch kay Methuselah, dumating na ang kanyang pinangangambahan. Nalalapit na ang araw ng paghuhukom sa sangkatauhan at sa daigdig dahil sa kasalanan at pagkakamali ng mga tao. Wawasakin na sila. Ngunit
ang batang pinaniniwalaang anak ng langit ang siyang pinili upang mangasiwa sa kung sino lamang ang dapat mabuhay sa pagdating ng dakilang araw ng paghukom. Sinabi ni Enoch na kailangang pangalanan ng batang anak ng langit bilang si Noah. Umuwi si Metusela at sinabi kay Lamech ang mga dapat gawin. Inako ni Lamech ang bata bilang sarili niyang anak at pinangalanan niya na si Noah. Sabi ni Daniken, kamangha-mangha na alam ng pamilya na ito ang paparating na Great Flood at sila ay binigyang babala at ang nagbigay ng babala ay si Enoch na sa kasaysayan matapos ibigay ni Enoch ang babala at payo patungkol nga kay Noah. Naglaho na lang bigla si Enoch sa daigdig sakay ng isang heavenly chariot na umaapoy. Lumilitaw sa kwento ng pamilyang ito na ang lahi ng tao ay sinadyang ipakalat sa daigdig ng mga unknown beings mula sa kalawakan. Ano ang silbi ng paulit-ulit na pagtatanim ng mga punla, ng mga higante at ng mga sons of heaven sa mga tao noon kung patuloy naman na nililipol ang mga lahi ng nagiging masama? Lumilitaw na planado na ang malaking pagbaha. Plano na ng kung sino mang hindi kilalang nilalang para lipulin ang masasamang lahi lamang ng tao noon at itira ang mga mabubuting tao. Walang maaaring kumontra na tunay na naganap ang pagbaha sa kasaysayan ng mundo. Ang ilang taong paghahanda na ibinilin kay Noah upang buuin ang kanyang barko na sasakyan o nasasakyan ng mga hayop at mga taong ililigtas sa baha ay nagpapatunay na hindi ito panghuhusga ng isang dakilang Diyos kundi pinlano ng mga dumayong nilalang noon. Dumako tayo sa kasalukuyang panahon. Hindi nakataka-taka ang teorya na ngayon na lumikha ng matatalinong tao sa pamamagitan ng proper breeding. At ang prosesong ito ay ginawa na noon pa sa mga eksperimento, kaya merong naiiwang matitinong tao at may nalilipol na masasamang lahi. Ang mga nag-eksperimento ay mga bumibisitang alien at nag-iiwan ng punla sa planetang Earth upang unti-unti ay makuha nila ang tamang itsura na nais nila katulad ng kanilang lahi. Ang hinihingi ng mga kinikilalang Diyos noon bilang alay ay kung hindi pinapatay lamang na hayop, mga regalo, metal nga gaya ng alloys. Natagpuan ang pinakamalaking tunawan ng metal sa Zion Geber. Nang ito ay matuklasan, hindi maipaliwanag ng mga dalubhasa kung paano sa sinaunang panahon pa ay nakalilikha na ng copper ang prehistoric installation na ito. Ang mga natagpuang copper, sulfate na nakaimbak sa Zion Geber ay napatunayang 5,000 years old na. Sabi pa ni Daniken, kung ang mga astronaut natin ngayon na magta-travel sa kalawakan ay makakasumpong din ng planeta at may maabutan doon ng mga primitive na nilalang, iisipin din ng mga nilalang ang ating mga astronaut bilang sons of heavens o gods. Ngunit pwede rin na mas advance ang teknolohiya ng mga maabutan nilang nilalang at hindi sila ituturing na mga Diyos o sons of heaven. Baka pagtawanan pa sila kapag nakitang obsolete maging ang kanilang mga gamit at spaceship. Sa susunod na pagkakataon, pag-uusapan natin kung saan tumira ang mga kinikilalang Diyos at paano nagkaroon ng interbreeding ang tao sa mga sinasabing Diyos na ito. Abangan.
Sa nais magnegosyo sa tamang paraan lugar, tumawag sa 448-7953. Ito ang Royal Business Club. Marami ang hindi natakot sumubo, kaya ngayon ay sinasabi na sila. Huwag na kayong matras kung gusto niyo umunlad. Mag-log on www.royalbusinessclub.com. Magbabalik ang kasindak-sindak. Pagkaraan ng ilang paalala, dyan lamang po kayo. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. I'm proud to carry my phone Rio. Sobrang proud na lahat ng colors meron ako. Today, meet my friend Ice Blue. Wala ka sa phone ko. Isa pa lang yan sa 7 exciting colors ng nag-iisang My Phone Rio. Only from my phone. I'm proud to carry my phone Rio. Sobrang proud na lahat ng colors meron ako. The color of the day is sporty green. Wala ka sa phone ko. Isa pa lang yan sa 7 exciting colors ng nag-iisang My Phone Rio. Only from my phone. Wala ka sa phone ko. Mga balitang gigising sa inyong umaga, pinasariwa at pinakamainit na headlines. Ihahain na ng Radyo 5 News Team. Balita alas 5 sa Radyo 5. Balita alas 5 sa Radyo 5. Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 News FM. Sino ang mahuhuli? Congressman Siraul, Congressman Toopat. Sino ang malalaglag? Ang mga lupa ng mga politiko, mga putok sa buhong tama. Tamaan sana ng tulog at kinara! Sino ang nasa likod ng katiwalian? Pinakikita ho natin yung sinasabing kultura ng mga politiko natin na mga bahag ang buntot. Sisiyasat, hindi lulubayan ni Ben Tulfo ang pinakamainit na usapin na nangangailangan ng litaw at kasagutan. May dapat may malalaglag pa sa Radyo Lunes hanggang Biyernes alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ben Tulfo, sa Radyo 92.3 News FM at Aksyon TV. Hoy, Kegoy! Usapang walang paligoy-ligoy. Tulong en punto. Serbisyong diretsyo. Aksyon. Solusyon. Walang sasayanging oras. Di na maghihintay sa wala. May puso. Pati pagbabalita. Aksyon. Solusyon. Sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang pinakawantad na programa sa radyo. Nasa Radyo 5 na. Sa radyo. Wanted sa radyo. Si Mr. Action Man. Rafi Tulfo. Kasama ang kakampi na naaapi. Ninya Taduran. Patuloy na tutugisin ang mga halangang kaluluwa sa kapulisan. Sa pamahalaan, sa lipunan, uusigin ang mga walang habas na lumalamag sa batas. Wanted sa radyo. Tatalakayin ang pinakamainit na issue. Hahanapin ang dapat managot. Walang palalampasin, walang sasantuhin, walang aatrasan. Tutugunan ang mga hinaing ng ating mga mamamayan at bibigyan solusyon ang mga problemang tila wala ng lunas. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Wanted sa radyo. Narito na. Matakot na sa Radyo 5 na 92.3 News FM at Aksyon TV. May saysay ba ating kasaysayan? Oo. May pinatbat ba ang Pinoy? Oo naman. Bongga nga ba ating kultura? Of course. 100% Pinoy ang ilaladlad ng ating latest show, ang Remoto Control. Ang ating host, si Danton Remoto, nagturo sa Ateneo, naging opisyal sa United Nations, at nagsulat na ng 10 libro. Remoto Control. Lunes hanggang Biyernes, mula alas 7 hanggang alas 9 ng gabi, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Kita-kits mga kapatid! Kapatid, may problema ka, no? Alam mo, lahat naman tayong nagkakaproblema. Pero sige, hanapan natin ang solusyon yan. May libre kaming legal advice. Tandaan mo, lahat ng problema may sagot. Lahat pwedeng masolve. Si Jelly de Belen sa Solve na Solve Season 2. Martes, Miyerkules at Huwebes, 10:30 a.m. na sa TV5.
serves you the Super Showdown of the country's volleyball superstars, setting you up for explosive volleyball action as 6 teams try to block one another from bagging the coveted title. Only one team gets to spike their way to championship glory. This is the PLDT Hope Otera Philippine Superliga All-Filipino Conference 2015. Every Monday, Thursday, and Saturday, live and exclusive on TV5. Mapapanood din sa Aksyon TV at sports5.ph. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Kung nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Dasit-dasitak sa Radyo 5 92.3 News FM. Marami ang tanong na walang mahanap na sagot tungkol sa mga kababalaghang nagaganap. May 10 hiwagang hindi masagot nitong taong 2014 na iisa-isahin natin. Hanggang ngayon ay walang makapagsasabi kung ano talaga ang nangyari sa Malaysian Airlines Flight MH370 na bumiyahe mula Kuala Lumpur patungo sana sa Beijing noong March 8. Walang masamang panahon, walang signal na may panganib o humingi ng saklolo. Pero biglang naglaho ang eroplano sa radar system screens ng mga nagmamonitor sa sasakyan. Ginalugad ang buong paligid na hinihinalang binagsakan nito, lalo na ang Indian Ocean, pero hindi nakita ang higanteng eroplano. 1 taon na ang nakalilipas at wala pa rin ni isang piraso ng eroplano ang natagpuan. Marami ang lumulutang na conspiracy theories na ito ay gawa ng terorista, pero walang napatutunayan sa ganitong hinala. Ang malinaw lamang, 239 na pamilya ang nagluluksa pa rin sa pagkawala ng ganito karaming pasahero na ipinapalagay na patay na lahat. Isang malawak na butas sa lupa o uka ang nakita sa Yamal Peninsula sa Siberia na may ilalim na 115 feet. Ang salitang Yamal ay nangangahulugan ng end of the world sa lingwaheng ito ng mga katutubo sa nabanggit na lugar. Ang higit na misteryoso sa pangyayaring ito ay isang malakas na pagsabog muna ang narinig ng mga taga-roon bago nagkaroon ng malalim na uka. Pero walang nakapagpapaliwanag sa sino mang siyentipiko kung ano at saan nanggaling ang pagsabog. Kasunod ng butas na ito ay may lumitaw ring 2 butas o uka na ganito rin ang uri sa Russia naman. Ang kaya pa lamang sabihin ng mga scientifico ngayon ay posibleng gas explosion ang sanhin nito, pero wala pa rin katibayan na may gas nga sa ilalim ng lupa na kinalalagyan ng butas. Sinubukan na suungin ang butas ng ilang scientists, pero wala silang mahanap na sagot kung paano nagkaroon ng ganito. Samantala, mahigit 100 taon na ring nakalibing ang kayamanang nakita ng mag-asawa sa California sa kanilang bakuran nitong mga nakaraang taon. Nagkakahalaga ang mga gold coins ng 10 milyong dolyar na nahukay nila sa nabubulok na 8 lata. Iniuugnay ang gintong coins sa nakawang naganap noong 1901 sa tunawan ng ginto sa San Francisco. Nasa 30,000 dolyares ang halaga ng nawawala at kung tutumbasan ngayon, ito ay milyong dolyares na ang halaga. Isang clerk noon sa San Francisco Mint na si Walter Dimick ang kinasuhan sa pagnanakaw, pero aminado ang prosekusyon na circumstantial evidence lang ang dahilan kaya hinatulan si Walter. Walang nakita ni isang gold coin ng Secret Service ng California noon. Pero hinihinalang ang natagpuan ng mag-asawa nitong nagdaang taon ay bahagi ng nananakaw na gold coins. Sino kaya ang nag-iwan nito sa bakuran nila? Malakas ang
Pinaputol ng mga siyentipiko na ang nakita nilang buwan nitong nakaraang taon na umiinog sa labas ng ating solar system ay buwan ng planeta, na ang planeta ay planeta ng mga alien. Tinawag nila itong exomoon, pero may mga duda kung ito ba ay buwan o isang planeta. Baka raw ito ay planeta na higit na malaki kaysa Jupiter at hindi isang buwan. Kaya patuloy nilang sinisipat gamit ang gravitational microlensing technique para lubusang matiyak kung may isang planetang malapit lang sa Earth o isang buwan na hindi pa nga natin alam. Kung isang misteryo na nga ang Stonehenge dahil hindi ito kayang itayo ng sinaunang mga tao sa sobrang laki at bigat. May mas malawak pang nakitang misteryo ang mga archaeologist. Sa ilalim pala ng 5,000-year-old stone structure, may archaeological treasure na mga monumento. May altar, libingan, malalalim na balon at iba pang hindi malamang mga kagamitan. Sabi ni Vince Gaffney, leader ng project ng nagre-research sa Stonehenge, bibilang pa sila ng 1 taon bago natiyak kung ano-ano ang mga bagay na nakikita nila ngayon sa ilalim nito. Pero sabi niya, dahil sa mga bagong tuklas na ito, mag-iiba na ang tingin ng mga tao sa Stonehenge na iniaakalang iisang bantayog lamang na iniwan ng sinaunang panahon. Masagot na kaya ang misteryo kung sino ang nagtayo nito at kung paano naitayo? Apat na dosen ng high school student ang naglaho sa Mexico matapos silang pigilan ng mga pulis sa pagbiyahe sana patungo sa isang demonstrasyon. Ang mga kabataan daw ay ipinasa ng mga pulis sa isang grupo ng mga durugista at pinagpapatay ang mga estudyante ayon sa mga investigador. Pero katakataka na ni isa sa kanila ay hindi naman nakita ang mga bangkay mula noon. 80 katao ang inaresto na sa pagkawala ng mga kabataan, kabilang sa naaresto ang isang mayor at asawa nito at isang pulis. Pero wala pa rin makasagot hanggang ngayon kung nasaan o ano ang nangyari sa 48 estudyante. Hindi naman pangkaraniwan ang nasaksihang kambal na buhawi na sumalanta sa Pilger, Nebraska noong buwan ng Hunyo 2014. 2 ang namatay at mahigit 20 taong nasugatan sa pagsalakay ng kambal na buhawing ito. Direktang tinamaan ng isa ang Pilger at pinatag ang kabahayan, samantalang ang isa ay sumirkulo papaikot sa silangang bahagi ng bayan. Hindi maipaliwanag ng mga dalubhasa kung bakit ang ilang bagyo ay nagdadala ng buhawi at ang ilan naman ay hindi. Hindi rin alam ng mga siyentipiko kung bakit ang isang buhawi ay nakakapagdala ng kambal na buhawi dahil nalilikha niya ito sa kaiikot habang nananalasa. Sabi ni Greg Carbin, isang meteorologist sa Storm Prediction Center, ang hindi pangkaraniwang kambal na buhawing nasaksihan sa Nebraska, USA ay vivid example of a complex tornado. Halos 300 na kabataang babaeng estudyante ang nakidnap sa secondary school sa Shibuya, Nigeria, na gawa ng radikal na grupong Boko Haram nitong buwan ng Mayo ng nakaraang taon. Nakapagtataka ang inihayag ng Chief of Defense Staff nila na si Air Marshal Alex Bade na nakita na nila ang kinalalagyan ng kabataang babae pero hindi raw pwedeng gumamit ng puwersa para iligtas ang mga biktima. Ayaw ring ibulgar ng opisyal kung nasaan ang lugar na kinalalagyan ng mga kabataang babae, kaya matapos ang ilang taon hindi pa rin naililigtas ang mga dinukot. Nagpahayag ang isang general ng Sweden na may isang uri ng submarino o sasakyang pandagat ang nakapasok sa kanilang teritoryo at naglagi ito sa katubigang malapit sa Stockholm. Noong una ay inakala nila na sasakyan ito ng Russia na nag-espiya sa kanila. Pero sa mahabang paggalugad nila sa 30,000 islands ng Sweden, wala na silang nakita at naglahong mabilis pa sa kidlat ang hinihinalang nag-eespiyang sasakyan. Inihayag nila na may dumayong sasakyan sa ilalim ng katubigan nila, pero hindi nila mabatid kung anong uri ito at kung saan nagmula.
Ang pagsabog ng bulkang Bardarbunga or Bardarbunga sa Iceland ay nagsimula noong Agosto at hanggang ngayon ay pumuputok pa ang bulkan sa mahyelong lugar. May kakaibang misteryo ang pangyayaring ito dahil labis-labis ang ibinubugang kumukulong lava. Labis-labis din ang asupre na sumisingaw mula sa bunganga nito at hindi may paliwanag yung mabilis na paglubog ng bunganga ng bulkan nito. Sa ngayon ay nasa 32 square mile na ang nalikhang lava ng pagsabog at ayon sa mga dalubhasa. Ito na ang the third largest lava field on Earth mula pa noong 1783 na may unang sumabog na bulkan sa Iceland. Sa loob din ng 150 years, ngayon lamang naapektuhan ng gusto ang Iceland ng sulfuric gas. Lumubog na ng 184 feet ang Bardarbunga na pinakamalalim na paglubog bunga ng volcanic eruption sa mundo. Sa Dabawang kasindak-sindak team at meron ako ang kwento tungkol sa isang bakanting lote na may gumagalang babaeng nakaputi pero walang ulo. Nung una ay nagdududa kami sa kwento ng isang lalaki na nakatira sa bahay sa tabi ng bakanting lote. Pero dahil kinumpirma ng kapitbahay niya na nakita na rin niya ang babaeng gumagala na walang ulo, nagka-interes kaming alamin kung paano nagsimula ang sinasabing aparisyon. Sabi ng kapitbahay niyang babae, bakit palaging may nakaputi na gumagala sa labas at nasa tapat lang ng bahay ng lalaki? Ang sagot ng lalaki, matagal ko nang nakikita at hindi siya gumagala. Siya ay lumulutang-lutang. Ang tanong ng babaeng kapitbahay, bakit parang tela lang? Ang sagot ng lalaki, wala kasi siyang ulo. Nasindak ang babae dahil ang akala niya ay nagkakamali siya ng tingin sa una. Inisip niyang telang nakasampay pero yung pala ay tama ang kanyang hinala. Babaeng pugot ang kanyang nakikita. Lalo pang naging kasindak-sindak ang kwento dahil ang isang tinuluyan naming bahay ay may anak na binata. Nagkwento na rin ito na noong minsang mapadaan siya sa bakanting lote siya iing-ihina. Pumasok siya roon. Matapos siyang napansin niyang may dumaan sa kanyang likuran. Noong una ay nahiya siya dahil may babae raw pala na nakakita sa kanya. Pero paglingon niya napalitan ng sindak ang kahihiyan. Babaeng pugot na nakalutang sa hangin ang dumaan. Sa sobrang takot ng binata, napatakbo siya papauwi at ang sabi niya, mula noon, hindi na siya gumagawi sa bakanting lote. Pinuntahan namin ang bakanting lote at kinuna ng larawan pero mas nakaramdam kami ng kakaiba sa bahay kung saan nakatira noon ang lalaki. Inalam namin kung ano ang kasaysayan ng lugar nila. Walang makapagsabi dahil nangungupahan lamang daw sila at hindi na alam kung anong mayroon sa dating bakanting lote yun noong unang panahon. Dahil 3 tao ang nakakita sa babaeng pugot ang ulo, may posibilidad na ito isang kaluluwang gala o kaya naman ay impression ng isang trahedyang naganap sa nabanggit na lugar.
Kasindak-sindak ang natuklasan ng mga doktor sa China nang suriin nila ang isang bata na may reklamo sa kanyang lalamunan. Nakuha ng mga doktor ang isang linta na buhay at nakakapit sa lalamunan ni Zhao Yan na taga Sichuan Province. Nagreklamo ang bata na palagi siyang nahihilo kaya dinala ng ina sa doktor. Nang suriin ay nakita ang buhay at lumalaki ng linta at patuloy na sumisipsip ng dugo sa lalamunan ng bata. May habang 7 sentimetro ang linta na nakuha sa 11 anyos na si Zhao. Nang minsang nauuhaw pala ang bata ay napainom ito ng tubig sa nakitang timba sa tabing daan na kanyang tinutungo noon. Doon naghihinala ang mga doktor na nagmula ang linta na nalunok niya at nabuhay sa loob ng lalamunan ni Zhao. Matapos ang operasyon at nadukot ang linta ay pinangako ng bata. Hindi na siya inom ng tubig mula sa timba. Samantala, isang veteranong piloto si Andrew Danziger at meron siyang kwento na hindi niya rin maipaliwanag sa isang paglipad sa Kansas City noong 1989. Kasama niya ang captain pilot na si Bruce. Nasa Iowa sila noon nang may mapansin sila na parang isang hugis disc na bagay na lumilipad at malapit sa kanilang eroplano. Kalahating oras na sumabay sa kanilang paglipad ang disc-shaped object. Pero sinasabi naman sa kanila ng air traffic control, the sky was clear. Pero ang object daw ay patago-tago sa mga ulap at hindi nila matansya kung ano ba ito. Noong 40 miles na lang ang layo nila sa Lalapagang Airport, sumirit at nawala ang disc-shaped object. Pero merong pumalit na parang bola na kumikintab na parang kulay pula. Hindi na nakapagsalita sina Captain Bruce at Danziger sa nasaksihan. Makalipas pa ang 30 segundo, nawala naman ang bolang maliwanag at may maliliit na mga kutitap naman na lumitaw. Mga mumunting liwanag na hindi nila nakikita pa kailanman at noon lamang. The flashing lights were brighter than ever, and I could see that the section of the cloud that the glowing red ball had descended behind was starting to stretch apart like a piece of silly putty. Two halves being pulled slowly apart, with the middle getting thinner and thinner, sabi pa ni Danziger. This continued until the halves grew so thin that it tore apart and pop, everything was gone. Dagdag pa niya, itinago nila ng 25 years ang karanasang ito dahil mismong nagmo-monitor nga sa air traffic control ay walang nakunan at wala silang ebidensya para ipagpilitan ang kanilang nakitang UFO. Naniniwala ang geoarchaeologist na si Arya Simron at ang filmmaker na si Simha Halkovodici na natagpuan nila ang pinaglibingan kay Jesus Christ. Noon pang 1980 may nagsasabi na nakita nila ang Jesus family tomb sa East Talpiot na nasa tabing bayan ng Jerusalem. Sabi ng dalawang ito, ang kanilang mga natuklasan ay magkapapatunay na inilibing si Jesus sa Jerusalem katabi ng 9 na tao at ng kanyang di umano'y asawa at anak. Ang unang natagpuan sa East Talpiot na puntod ng pamilya ni Jesus ay tinawag na the James Ozuari at nagsasabi na merong mga nakasulat kaya nila natiyak na yun nga ang pamilya ni Jesus. Sa mga puntod ay nakasulat na Jesus, son of Joseph, Maria, Joseph at ang pinaka-controversial ang nakasulat na Judah, son of Jesus. Noong 2007, gumawa ng broadcast documentary ang Hollywood director na si James Cameron at pinamagatan niya ang programa bilang The Lost Tomb of Jesus. Sa bagong tuklas ni Simron at Halkovodici, ipinagdiinan nilang tama ang unang mga pahayag na libingan nga ni Jesus ang Jesus Family Tomb. Dahil sa kanilang pag-aaral sa mga samples, nagmamas ang chemical signature ng kanilang nakita sa Jerusalem, katumbas ng chemical signatures noon sa Talpiot Tomb. Pero may mga duda sa kanilang pahayag. Kung
Nang makukuha raw nila ang buto ni Jesus sa libingan, nangangahulugan na si Jesus ay hindi nabuhay sa ikatlong araw noon, kundi ito ay nabulok pala sa libingan. Noong mga nakaraang buwan ay pinag-usapan natin dito sa Kasindak-Sindak ang bagong eksperimento ng isang scientist na kaya niyang magkaroon ng head transplant. Ngayon, ang computer scientist na si Valery Spiridonov ay ang pinakaunang pasyente sa kasaysayan ng tao na daraan sa ganitong eksperimento. Si Valerie ay 30 anyos pa lang, ngunit meron na siyang tinatawag na sakit na Wernicke-Hoffmann disease. Isa itong genetic muscle wasting disorder na dahilan kung bakit nakaratay na lang siya sa wheelchair. Ang magsasagawa ng operasyon ay ang kontrobersyal na surgeon na si Dr. Sergio Canavero na nagsabing magkakatotoo ang kanyang teorya at sa kanyang sariling tansya, mga 2 taon pa mula ngayon ay magiging epektibo ang ganitong procedure. Kaya kung tutuusin, kasindak-sindak ang gagawin nila na napapaaga ang eksperimentong ito. Sinabi naman ni Valerie na alam niyang mamamatay rin naman siya. Mabuti na raw na subukan niya muna ang isang karanasan na magkaroon ng bagong katawan bago man lang siya tuluyang mawala sa mundo. Lumilitaw na ang ulo ni Valerie ay ililipat sa isang katawan na malusog para hindi na ito makaranas ng pagkaratay. Sinabi pa niya na hindi siya aatras kahit natatakot siya dahil ang takot na nararamdaman niya ay may halo rin namang excitement. Very interesting daw kung ano ang mangyayari kapag katapos ng operasyon. Ibig sabihin meron isang brain dead donor na ang katawan ang gagamitin para maging bagong katawan ni Valerie. Ngunit marami ang nasa medical professional field na binabatikos ang ideya na ito. Sabi ni Dr. Hunt Battier ng American Association for Neurological Surgeons, hindi niya irerekomenda na gawin ito kung siya ang masusunod sapagkat higit pa sa sindak ng kamatayan, merong posibleng maganap na hindi natin inaasahan sa ganitong eksperimento na baka lalo pang magdulot ng hilakbot. Ang operasyon ay magaganap sa loob ng 1.5 araw at ang gastos ay aabot sa $12 million. Samantala may tanong ang ating tagapakinig na si Jepoy. Good evening, kasindak-sindak. Ako si Jeffrey Liovita. Pwede po bang mag-request? Pakitalakay po sa next episode ninyo ang tungkol sa Orang Bati. Sana po ay matalakay nyo ito at maraming salamat. God bless. Ang Orang Bati, Jepoy, ay isang nilalang sa Indonesia na katumbas sa atin ng aswang. Ang kaibahan lang, ang itsura ng Orang Bati ay parang paniki na malapit sa Bigfoot ang muka, pero may pakpak din ang paniki kaya nakakalipad. Ang ginagawa raw ng nilalang na ito, batay sa alamat sa Indonesia, nakunguha ng mga bata at kinakain sila. Pero sabi ng mga dalubhasa, hindi ito paranormal na nilalang, kundi isa itong paniki na mas malaki kaysa bakawan. Ang pangalan nito sa science ay Technorganic Pterodactyl na ang kinakain ay hindi naman mga bata, kundi mga matching. Pero para naman sa ilang Java Island o sa ilang mga taga Java Island, hindi giant bat o higanting paniki ang tinutukoy nila gaya ng paliwanag ng siyensya. Isa talagang uri ng nilalang ang Orang Bati na kinasisindakan nila. Sabi naman ni Jerry Montero,
Pakitopic po ang depersonalization at derealization. At sana'y mabigyan nyo ng pansin. Salamat. Aasahan ko pa po ang inyong atensyon. Salamat, Jerem. Ang sinasabi mong depersonalization, derealization, isa itong sakit na ang pakiramdam ng tao na nakakaranas minsan ay tila hiwalay ang kanyang katawan sa isipan, no? Parang napagmamasdan niya ang sarili na mula sa malayo. Pero hindi naman mukhang baliw o wala sa sarili ang taong nakakaranas nito. Ang totoo pa nga, hindi naman siya nakakalimot sa realidad. Ang derealization ay isa lang na katawagan sa depersonalization. Isang video ang pinagtatalunan ngayon na nais namin ipasilip sa mga tagapakinig ng Kasindak-Sindak. Isang bata ang kinukunan sa isang Latin country at bigla na lang may tumakbong malit na tao sa kanyang likuran. Tinawag nila ito na duwende at ini-upload noong April 12, 2014. Napakarami ang nagtatalo dahil may mga naniniwala na tunay ito at may nagsasabing niretoke ang video. Ngunit katulad ng nakakaugalian natin sa Kasindak-Sindak, nais ng programa namin na kayo ang humusga kung ano nga ba ang nakukunang kababalaghan. Ito ba ay totoo o panlilin lang lamang? Silipin ninyo sa www.facebook.com/kasindak at kayo ang sumuri. Marami ang naniniwala sa duwende at meron akong kwento na hanggang ngayon hindi pa rin ako makabuo ng conclusion. Mayroon ako inaanak sa Batangas. Nung 10 taong gulang na siya, dinala siya ng kanyang mga magulang sa Cebu sa bahay ng kanyang lola. Ang kwento ng batang ito, hiwalay ang kwarto nilang magkapatid sa kwarto ng kanyang amatina sa Cebu at may karanasan silang kasindak-sindak. Isang gabi, nung matutulog na sila, sinabi ng kapatid niyang 8 anyos na, ate magtalukbong tayo ng kumot. May nakikita raw siyang 3 maliliit na tao. Sabi ng aking inanak na 10 taong gulang, nagtalukbo nga siya. Pero naramdaman niya na mayroong dumidiin sa kanyang braso, sa kanyang kanang braso. Sinabi na naman ng kapatid niyang 8 taong gulang na, ate may naglalakad sa braso mo. Pagtanggal niya ng kumot, nakita niya ang 3 maliliit na tao na naglalakad sa kanyang braso papunta sa kanyang balikat. Napabalikwas ang aking inaanak. Tumakbo naman ang 3 maliliit na tao. Dahil bukas ang pinto nila noon at ang pinto nila ay katapat ng kanilang refrigerator, nakita nila. Binuksan ng 3 maliliit na tao ang refrigerator at nang magliwanag ang bombilya ng rep, nakita nila kumukuha ng pagkain yung 3 maliliit na tao. Sa sobrang takot nila magkapatid, nanginginig sila at nagyakapan na lang at muling nagtalukbong ng kumot. Dahil inaanak ko nga siya at malapit ako sa kanyang ama't ina, pinagbigyan ako ng mga magulang na imbestigahan yung bata nung sila'y magbalik sa Manila. At sabi niya, totoo po ninong may kwento talaga kami ng duwende dahil nakita po talaga namin. Gising na gising po kami na magkapatid noon, hindi na nga kami nakatulog sa sobrang takot at tinawag na lang namin ang aming lola. Wala noon, hanggang ngayon tuloy, hindi ko masyadong masagot ang mga tanong ng tao kung totoo bang may duwende. Sa aming mga pag-aaral ng paranormal investigator na si Adam Reyes, totoong may multo dahil may kaluluwa ang tao. Pinagdidebatehan pa rin kung totoong may evil spirit. Pero ang Filipino mythology ay kathang-isip lamang. Walang dokumento na magpapatunay sa mga investigasyon na ginawa na sa mundo ng paranormal na meron ng mga elemento na halo sa Filipino mythology. Ngunit kung may nakakita sa duwende at kung may nakukunan na video, pwede ba nating sabihin lahat ng mga taong ito'y nagsisinungaling sa kanilang nakikita?
ng aswang. Hindi pa rin mamatay-matay ang paniniwala ng maraming Pilipino sa aswang at iba pang mitolohiyang Pilipino. Kaya kapag may naririnig kami kung tawagin ay first-hand information o first-hand account, nakikinig rin kami sa kwento. May isang kaibigan kami na ayaw ipabanggit ang pangalan pero nakausap namin sa isang bakasyon sa probinsya nitong Biyernes. Nagkukwento siya tungkol sa kung bakit totoo sa kanilang lugar ang aswang. Nasa isang isla ang kanilang baryo at may nililigawan siyang isang dalaga noon. Ang ina ng dalaga kalaunan ay nabalitang may sa aswang daw. Pero itinuloy ng kaibigan ko ang panliligaw sa babaeng anak daw ng aswang. Inusisa ko ang kaibigan kung bakit niya nasasabing aswang ang ina ng dalaga. At ang sabi niya ay kalat na kalat sa lugar nila na kapag gabi gumagala ito at kung minsan ay nagaan yung asong malaki at kung minsan may malaking baboy. Itinutumba raw nito ang mga puno ng saging gamit ang matatalim ng ngipin. Sinusuga naman ang ilan nakikinig sa kwentuhan namin. Ang sabi ng aming kaibigan, talaga raw may aswang ang matanda at minana daw nito ang bertud mula sa ninuno pa niya. Sabi ng kaibigan namin na patunayan niya ang kwento ng pagngat-ngat sa puno ng saging dahil minsang pauwi siya sakay ng kanyang motorsiklo sa 10 oras ng gabi. Nakita niya ang nililigaw niyang dalaga na nasa puno ng sagingan. Nakita niya rin marami ang tumbang puno at may ngat-ngat. Kinaumagahan na muli niyang dinalaw ang dalaga ay sinabi niya ang tungkol sa mga saging at umamin daw ang dalaga na mas magandang sa saging ibuhos ang pagngat-ngat at pangangati ng ipin kaysa ibuhos sa mga tao. Napaisip siya at naniniwala na siya na may sa aswang nga ang magina. Noong minsang may hinahabol daw na malaking aso sa lugar nila, nataga ang aso pero nakatakas. Kinabiyahan siya at nang muli silang magkita ng dalagang nililigawan, may taga ito sa kaliwang braso. Pilit niya raw pinaamin kung ito ba'y sanhi ng pagtaga ng mga tao, hindi raw kumibo ang dalaga. Pero mula noon, hindi na nakikita ang dalaga sa kanilang baryo. Nagtataka rin pati ang ilang kausap namin dahil nagkasakit na ang ina nito pero hindi pa rin nakikita ang dalaga na dapat sana'y mag-aalaga sa kanyang ina. Hinimok namin ang aming mga kausap na puntahan ng ina ng dalaga na nakaratay na pero walang gustong sumama sa amin ni walang nagsabi kung saan ang bahay nito. Takot pa rin ang kaibigan namin na baka raw balikan siya ng aswang kapag nalamang ikinikwento namin sa ibang tao ang kanyang lahing aswang. Sinabi namin na ituro lang ang bahay kahit mag-isa ay pupunta kami pero walang pumayag sa kanila. Hanggang ngayon ay ganito pa rin ang sindak na dulot ng mga sinasabing aswang sa mga natatagong baryo sa ating mga bayan-bayan sa bansang Pilipinas. Muna na natin ang horoscope day ngayong linggo para malaman nila ang kanilang kapalaran. Narito na ang horoscope para sa linggong ito sa Aries, March 21 hanggang April 20. Iwasan ang pagbibitiw ng mga maanghang na salita. Huwag hayaang sirain ng problema sa pera ang isang pagkakaibigan. Piliing maging simple at payak sa pamumuhay. Taurus, April 21 hanggang May 21. Manatiling tapat sa iyong kapareha sa kabila ng matinding pinagdaraanan. Bawasan ang paggastos ng malaki sa libangan. Maaaring gawing makabuluhan ang oras sa pamamagitan ng kawang gawa.
Gemini, May 22 hanggang June 21. Matutong magtago ng sikretong ipinagkatiwala sa iyo. Huwag mag-atubiling magsaya kasama ang iyong kapareha. Bigyang pansin ng kalusugan. Umiwas sa mga matatamis na pagkain. Cancer, June 22 hanggang July 22. Ibaling ang atensyon sa ibang libangan. Matutong tumanaw ng utang na loob at bumalik sa pinanggalingan. Maging maunawain sa maramdaming kapareha. Leo, July 23 hanggang August 22. Huwag abusuhin ang sarili sa pagtatrabaho ng sobra-sobra. Makakaramdam ng matinding pagkalungkot sa buhay pag-ibig. Ugaliin ang pangangamusta sa mga kaibigan. Virgo, August 23 hanggang September 23, maglaan ng sapat na oras para sa pamilya. Hindi magiging madali para sa iyo ang makahanap ng kapareha, lalo na't ikaw ay maraming pinagkakaabalahan. Maging mapagpasensya sa iyong mga kasama sa trabaho. Libra, September 24 hanggang October 23. Sikaping masimulan ang mga minimithing makamit sa taong ito. Makakayanan na lusutan ang anumang problema. Iwasang bumiyahe ng mag-isa. Scorpio, October 24 hanggang November 22. Isaalang-alang ang kalusugan. Iwasan ang pagiging masyadong maramdamin at sensitibo. Gawing bukas ang isipan sa pagbabago. Sagittarius, November 23 hanggang December 21. Magtiwala sa iyong talino at talento. Huwag magpapadala sa udyok ng iba. Panayigin ang iyong damdaming matuwid. Iwasan ang pagtatanim ng sama ng loob. Capricorn, December 22 hanggang January 20, huwag hayaang makaapekto sa trabaho o sa iyong pag-aaral ang personal na problema. Ang iyong pagiging masikreto ay maaaring makapanakit ng damdamin ng iba. Pagtuunan ng pansin ang lumalaking gastos. Aquarius, January 21 hanggang February 19. Mag-ingat sa mga pagkaing madalas mong kinakain. Maging tapat at iwasan ang maglihim sa kapareha. Huwag matakot sa sasabihin ng iba. At Pisces, February 20 hanggang March 20, panahon na para magdesisyon para sa sarili. Paigtingin pa ang iyong pakikisama sa mga kasama sa trabaho o eskwela. Huwag agad pang hinaan ng loob. Sana isanda ng aming horoscope. Buksan ng kasindak-sindak Facebook page at doon ay ipopost namin ito. Ipopost din namin mamaya ang sinasabing duwende na nakunan sa isang Latin American country. Sasagutin natin ngayon day ang ilang tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan. Ang tanong ni Ana Helasio, nanaginip ako na tinatapunan ako ng maliliit at malalaking ahas. Iba't ibang kulay po. Ano ang ibig sabihin noon? Okay, Ana, sa positibong panig, no? Ang ahas ay sumisimbolo ng gamot, kaalaman, karunungan at pagbabago. Kung may pulang ahas kang nakita sa iyong panaginip, sinasabi ng iyong subconscious mind na may isang passion ka sa waking life na hinaharap sa kasalukuyan, no? Sa negatibong panig naman, ang ahas ay nagre-representa ng mga taksil, malupit at hindi mapagkakatiwalaang tao. Kung ikaw ay hinahagisan ng ahas, dalawa pala ang kahulugan. Pwedeng may mga gusto kang gawin na nagaganap na, kaya bumubuhos nga sa iyo yung saya, o pwede na rin may mga kaaway o lihim kang kagalit na nagbubuhos ng negatibong bagay sa iyo. So ikaw pa rin yung makakasagot nito, Ana. Sabi ni Kenneth Nasina, ano ang ibig sabihin ng panaginip na nananaginip ka sa iyong panaginip? Maraming salamat sa astig na kasindak-sindak niyong programa. False awakening dream ang tawag dito, hindi ba? Dream within a dream. Si Mary Joy Contenido, kasindak-sindak, ano kayang ibig sabihin ng ipo-ipo sa aking panaginip? No? Paulit-ulit ko po itong napananaginipan. Mary Joy, baka may mga emotional problem ka ngayon. Pwede rin may mga pagbabago na bigla-bigla na lamang sa iyong waking life. Sabi ni Tupper Patayon Jr., ano po ang ibig sabihin ng panaginip na natusok po
ang kamay ko ng maraming karayom. Yung simbolo ng karayom ay dalawa. Baka may verbal abuse na nagaganap sa iyong waking life tope. Pwede ring kabiguan kasi hindi kinikilala ang iyong magagandang ginagawa. Sabi ni Cyril Bacani, magandang gabi, kasindak-sindak, may tanong ako tungkol sa panaginip. Umalis po ako ng bahay na umaambon. Tapos nung pauwi na ako, bahana sa lugar namin. Tapos biglang tumaas ang tubig. Tapos humahawak na ako sa pader habang tumataas ang tubig. Pero buhay pa po ako sa panaginip. At ako na lang ang tao doon sa panaginip. Sana po ay mabasa ninyo. Pakitapik din si Dr. Jonathan Reed na nag-teleport sa isang line interview. Live interview talaga. Ilalagyan natin ng marka si Dr. Jonathan Reed tungkol sa teleportation. Pero ano ang sagot sa kanyang panaginip day? Yung baha kasi sa yung mismong panaginip nanganguluga ng tension o stress sa waking life. Kasi umulan, tapos tumaas ang baha, tapos may pader ka ng kinakapitan, no? Ibig iparating ng iyong subconscious mind na may tension na sumisidhi. Sabi ng Lucido, may tanong lang ako, anong ibig sabihin kung nananaginip ka na ang patay biglang nabuhay muli, tapos nakikihalubilo pa siya sa mga buhay? Yung may mga bagay kasi na hindi mo na inaasahan at itinuturing mo na walang pag-asa, Angel. Pero, posibleng magkaroon pa nga ito ng pag-asa. Suriin mo kung ano nga ito sa iyong waking life, no? Sabi ni Peng Peng Alzares, magandang gabi Sir Benji at Mande. Ang tatanong ko lang, ang ibig sabihin ng panaginip ko na ikinasal ako sa crush kong lalaki. Siya po ay nakasuot ng black suit, ako naman ay nakasuot ng white. Doon sa eksena, masaya kami. Lahat ng college classmate ko naroon. Ano ang ibig sabihin? At pwede bang pakitapik nyo ang Bermuda Triangle? Yung Bermuda Triangle, matagal na namin itong napaksa siguro 3 ulit na, ano? Sagutin natin ang kanyang panaginip. Yung ibig sabihin ng kasal sa panaginip ay paninindigan, pagkakasundo, pagbabago o yung tiwala, no? Yung makita mo ang iyong crush sa panaginip ay nangangulugan na hindi lang siya nawawala sa iyong isip, no? Na-associate ito sa iyong panaginip. Ang mga college mong kaklase ay nagre-represent na naman ng mga katangian mo na hindi mo kayang tanggapin o inayawan mo, pero natututunan mo na ring tanggapin kalaunan. Kung pag-aaralan mo, parang sinasabi ng iyong subconscious mind na dapat manindigan ka at magtiwala para mabago ang iyong pananaw sa mga katangian mong nakakasagabal siguro sa iyong pamumuhay. Sa puntong ito, alas 10:30 na ng gabi at naubos na po ang oras natin sa ating programa. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na tumatangkilik sa kasindak-sindak. Sa ngalan ng kasama kong si Edson Santelices, Jerry Miliana, Aaron Tolentino, Jessica, David, si Dea Ricacho, ako si Benji Felipe, nagsasabing patuloy tayong magdasal at patuloy tayong magpapalaya ng Panginoon hanggang sa susunod na kasindak-sindak na linggong muli dito sa pinakakasindak-sindak na programa sa FM Radio.
Sabay tayo